Maximum tolerance, mahigpit na ipatutupad ng pulisya. Ang Philippine National Police handang mag-aresto naman ng mga deboto kung may mga makikitang paglabag. Nasa linya si Bombo Bea Peniza. Mahigpit na ipinapatupad ngayon ng Philippine National Police ang partikular na ng Manila Police District ang maximum tolerance at pagpapanatili ng profesionalismo para sa pista ng Poong Jesus Nazareno ngayong araw bilang nag-umpisa na rin ang prosesyon. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, bagaman sila ay sumusunod sa mga pamantayan ng kanilang organisasyon, hindi nakikita ni Ines ang pangangailangan na magbigay ng takot sa mga deboto at patuloy lamang anya na ipaalala ang tunay na mensahe ng pagdiriwang ngayong araw. Anya kung kailangan na pakiusapan ay pakikiusapan muna ang mga makikitang violators para maiwasan din ang insidente ng alitan at girian sa pagitan ng pulis at ng mga mamamayang dadalos at makikiisa sa naturang prosesyon. Kausing yan, pakinggan natin ang tinig ni Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Sumusunod po tayo sa mga kautusan ng ating pamunuan. Ang sa atin po dito pinakamataas na antas ng pagtitimpi po ang gagawin natin. Kung kailangan pakiusapan po natin at ipaalala po natin yung essence po ng ating pong piyesta ng Nazareno. Alam niyo sir, sabi lagi natin sa mga pagkakataon, walang bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Patuloy po tayo nakikiusap sa kanila. Hindi natin kailangan na magmarka ng takot dito sa mga deboto ito, kundi patuloy po tayo nakikiusap at pinapaalala sa kanila na sila po ay deboto at hindi po panatiko. Sa kabilang banda naman, inihayag ni PNP Public Safety Division Chief Police Colonel Julius Domingo, mahigpit na ipapatupad ang mga umiiral na polisiya at parusa na kaakibat ng mga ordinansang lalabagin ng publiko. Gaya nga ng umiiral na gun ban, liquor ban, no use of firecrackers at magiging no-fly zone at no-sail zone sa bahagi ng Pasig River. Tsaka lamang din anya papayagan paggamit ng drones kapag ito ay may koordinasyon at mayroong pag-aproba o clearance ng pambansang pulisya. So, pakinggan naman natin ang tinig ni Police Colonel Julius Domingo, ang PNP Public Safety Chief Division ng Philippine National Police. Lahat po ng violations ng both yung sa national and yung mga local ordinances i-implement po ng ating kapulisan. Yang sa liquor ban natin, yung sa fireworks, sa firearms, lahat po, and even sabi nga dito sa areas na to, no fly zone, wala pong magpapalipad ng mga drone which is unauthorized po, even siguro sa ating friends from the media, unless you have clearance from the Philippine National Police. And no sail zone dyan sa Pasig River, and even dito sa Cebu during the Pluvial Parade, no sail zone po i-implement po ng ating kapulisan. Samantala, patuloy naman na nakakalat ang mga intelligence units ng pulisya para sa patuloy na pagmamonitor ng mga posibleng banta para sa seguridad ng publiko. Ngunit sa ngayon naman, wala pa namang nakikitang kahit anumang banta sa ngayon, At dagdag ko naman muna, Bombo Genesis, halos mahirapan makalabas ng Finance Road. Itong andas na lulan, itong Poong Jesus Nazareno dahil nga may ilan na push and pull, kumbaga dito sa mismong andas. At ang nakikita natin ngayon dito, halos siksikan na yung mga tao sa bahagi ng Finance Road at hindi talaga makausad ng masyado itong andas natin ngayon, Bombo Genesis. Kaya doon sa doon sa pag-usad nga ng andas kasi kaninang madaling araw pa ito nagsimula, mga ilan kilometro yung tansya mo or ilang metro yung tansya mo kasi usually metro ang bilangan dito sa loob ng isang oras o ilang oras. Umubeya. Yes, Bombo Genesis, sa ngayon yung tansya natin mula sa Quirino Grandstand papunta dito sa Finance Road, halos ilang metro pa lamang yung iginagalaw nitong andas dahil nga sa dami ng mga deboto na nandito sa bahaging ito. Sa ngayon, halos hilain palabas na ng Finance Road para naman doon sa susunod na estasyon itong andas, ngunit hindi talaga mapigilan ng ilang mga deboto na sumampa. Bagaman nagpaalala na rin ng Manila Police District na wag na nga sumampa dito sa andas dahil nga hindi na rin siya kumbaga sampa-proof dahil nga wala na siyang sasabitan at yung mismong andas wala nang makakapitan kung sasampa itong mga deboto natin. So sa ngayon, yung mga sumasampa, bahagya silang nahuhulog doon sa mga taong nasa baba nila, Kaya parang nahihirapan yung pag-andar talaga nitong andas. Sa ngayon, Bombo Genesis, palabas na siya ng Finance Road.
Unti-unti naman na siyang nakarecover mula dun sa kaninang push and pull ng mga deboto at ngayon palabas na siya ng Finance Road para naman sa next station na kanyang babagtasin, Bombo Genesis. Oo. By the way, for context lamang sa mga listeners, mga viewers natin, ang Finance Road, mga kabobo, Finance Road, hanggang sa 4 na lane ito, may part pa ito na hanggang 6 na lane, and yet sa kabila ng medyo malawak na part ng kalsada, yung nga sabi ni Bombo Bea kanina, ilang metro pa lamang yung inaabot nito mula doon sa may grandstand, Quirino Grandstand, kung saan nagsimula o nanggaling itong andas. Sige, from time to time, maki-update tayo dyan na Bombo Bea, no? Last na lamang, pagtaya doon sa bilang ng mga katawas of 7:25 o 23 ng umaga, Bombo Bea, mga ilan? Genesis, sa taya natin at maging sa pagmamonitor ng Philippine National Police, nasa 150,000 na itong mga bilang o crowd estimate ngayon ng mga deboto, Bombo Genesis, at inaasahan na pagpunta doon sa mga ilang pang estasyon ay mas dadami pa at dadagsa yung magiging deboto o yung bilang ng mga deboto natin, Bombo Genesis. Yung mga 100,000 mahigit na sumama doon sa midnight mass kagabi, marami ba sa kanila ang sumama pa rin hanggang ngayon? Nag-stay na lamang dyan sa may grandstand? O ibang mga individual na itong mga to? Si Bombo Genesis, sa ating pag-ikot kanina sa bahagi rin ng Quirino Grandstand patungo dito sa Finance Road, ay may mga ilan-ilan pa rin na nandoon, o mga deboto na nandoon sa Quirino Grandstand at katambak na basura ang kanilang iniwan. At sa mga oras na ito, yung ilan ay nagpapahinga dahil nga talagang sinulit na nila yung kagabi na huling pahalik dito sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya naman yung ilan ay pinili munang magpahinga doon sa bahagi ng mga grass area sa Quirino Grandstand para naman kahit paano ay bago sila makauwi ay may lakas sila para bumiyahe dahil yung ilan nga dito ay mula pa sa malalayong lugar. Samantala yung ilan naman ay nakibahagi o nag-participate dito sa ating prosesyon para naman sa pagpunta o pagbabalik ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church, Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat, Bombo Bea. Mamaya kunin din natin ang sitwasyon sa kinaroroonan ni Bombo Beta Servito. Nariyan pa rin sa may nagaganap na pag-usad ng andas. Maraming salamat, Bombo Bea. Yan muna mga updates mula dito sa Finance Road sa Maynila, Bombo Genesis. Ito si Bombo Bea and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.